Hello po, good morning. Ang gagawin natin ngayong project is pants. Yung tailored na pants na pangbabae, pero pwede na rin siya na gagamitin para sa lalaki. Bali sa tailored kasi pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. Sa paggawa ng pants, pwede natin gagawing lines. Itong boundary line. Pwede gumawa tayo dito ng 3 inches sa taas. Tapos dito sa, dapat meron tayong center. Yan. Yung form siya ng T. Ito, dapat balance dito sa side. Tapos, i-center natin siya dito. Una natin isukat. Yung standard kasi na waistline is sa large is 10. Kasi waistline siya, hindi siya hips. Standard natin is 10. At hindi mo na masukat yung crotch. Okay na yan siya. Tapos, straight line. Tapos, length ng pants. Ang length ng pants is 38. Yung 38, dagdagan natin siya ng 1 and 1/2 for folding allowance. So, magiging 39 and 1/2 na siya. Bawat side, yung sa right side at sa left side, dapat pareho yan ang sukat. Tapos, lagyan natin ng lines sa pinakadulo at saka yung sa lagyan natin ng lines sa pinakadulo at saka yung sa fold para meron tayong palatandaan. Tapos, ito sa first line, i-label natin siya ng A. Tapos dito B. Tapos itong sa pinakababa is C. Tapos gawin natin C2 yung fold. C1. Kasi C yung C yung pinaka length natin. Tapos sa may hip line, itong B is ang hip line natin. Sa may hip line, hanggang doon sa pinaka length natin, sukatin natin. Ang sukat is 27 and 3/4. 27 and 3/4. Hatiin natin siya. 27 and 3/4. 1/2 is 13 and 5/8. Yung 13 and 5/8, taas tayo ng 1 and 1/2. Magiging 12 and 3/8. Pantay natin dito. Tapos, straight line ulit. Yung paggamit nitong L square, meron siyang 1/16, 1/8, 1/4, 1/2. So, kung saan na atong sukat natin, yung kalahati na sukat, doon natin itapat. Tapos yung sa dulo, tapos yung doon sa 1/2. Kasi ito yung magagamit natin dito sa paggawa ng pants. Yung 1/4 nito sa 1/2. Ito yung pinaka easiest way na madali niyong tandaan sa paggawa ng pants na tailored. Ito, i-mark natin ng D.
una natin gawin dito sa may line D, yung knee line, ang nakuha nating sukat, example natin is 20. So, sa 20, dito sa 1/4, itapat natin dito sa gitna ang 20. So, yung 20 sa 1/2, doon tayo mag-markings. So, dito. Tapos dito sa pinakadulo. Gawin natin itong D1. Ito dito. So, sa D1, urong tayo ng 1 inch. Gawin natin D3. Sa D2, forward tayo ng 1 inch. Gawin natin D4. Tapos, dun sa bottom, pareho din ito. Yung bottom nito is 22. Flare yung, yung pants. So, yung 22, kunin natin dito sa 1/4. Ito natin, dito natin itapat sa gitna. Yan. Dito natin itapat sa gitna ang 22. Tapos, gawin natin itong C1 dito C2. Sa C1, back tayo ng 1 inch, gawin natin C3. Sa C2 plus 1 inch, gawin natin C4. So, itong si C1 at sa D1, connect natin siya ng straight line. Ito din si C3 at saka D3, connect din natin siya. Ganon din sa kabila, si D2 at saka C2. Si C4 at saka D4. Yan, meron na tayong pattern sa baba. Bali, kung gamit natin, wala tayong L-square, ito yung gamitin natin tape measure. Halimbawa, yung sukat nito is 20. So, yung 20, hatiin natin siya ng dalawa. So, magiging 10. So, yung 5, dito natin sa center, ilapat. Tapos, ito na yung pinakadulo at saka 10. Pareho lang din siya. Ganon din doon sa baba. So, dito na tayo sa hips. Yung hips na gagamitin natin, itong sukat kasi na gagawin kong terno na blouse and pants para sa pangdibo. Kaya ito na lang yung ginagamit kong sample para meron kayong maging guide. Yung knee kasi niya is 20, tapos dun sa baba is 22. Layer kasi. Tapos yung hips ni ma'am is 44. So, yung 44, dito natin kukunin. Kasi yung down ng hips is 7. Dito natin kukunin. Dito gawin natin 8 kasi malaki yung hips ni ma'am. Gawin natin 8. Yung 7, pwede siya sa mga maliliit lang, yung small to mid. Yung 8, gawin natin sa mga malalaki yung puwit. Pwede rin yung 7, kasi yun naman yung ginagamit natin sa skirt.
Lalo na kung malapad yung hip 1. Pwede yung 7. Ito, mas malapad kasi yung sa may puwet ni ma'am kaysa balakang. Kaya ginagamit ko 8. Kasi kung mag-cut tayo, dapat i-ano din natin sa katawan nung magsusuot. Para ma-fit yung ginagawa nating damit. Yung malakad na balakang, taas-taasan natin. Dapat sa 7 lang tayo. Yung measurement ni ma'am sa hips is 44. Hatiin natin ang 44 sa 4. So, yung 44, 1/2 is 22. 22, 11 yung 1/4. Dito sa, dito natin siya itapat sa 22. Kung hip curve yung gagamitin natin. L square. Kung L square yung gagamitin natin, ito ang 22. Lagay natin sa gitna. Tapos dito is, hanapin natin ang 22. Dito. Tapos dito sa pinakadulo. Yung 22, straight natin dito sa baba. Ganon din dito. Tapos, dagdag tayo dito ng 1 and 1/2. Tapos sa likod is 3 and 1/2. Kaso yung pattern paper natin hindi magkasya. Magdagdag tayo ng pattern paper. Harap, 1 and 1/2. Sa likod is 3 and 1/2. Ito yung tinuturo ko sa inyo na paraan kasi ito ang pinakamadali. Kasi malaki ang sa may hips ni ma'am. Pwede natin ito gawin ng 4. Dagdagan natin ng 1/2. Magiging 4 na siya. Para hindi maipit yung sa may likuran. Tapos ito, connect natin siya ng hip curve. Yung dito sa my hips, level natin ito ng B1. Tapos dito sa kabila is B2. Itong sa may likod, ito sa may harap, gawin nating B3. Sa likod is B4. So, yung B3 at saka D1, i-connect natin siya sa hip curve. Tapos B4 saka D3. Tapos dito to B2. Connect natin siya ng straight line. Yung sa may hips, gawin natin itong E. Saka ito E1. Tapos measure na tayo sa waistline ni ma'am. Yung waistline niya is
39. So, 39 divided by 4. Kung gamitin natin ito ang L square, 39 divided by 2 na lang. 39 divided by 2 is 19 and a half. So, sa A. Back pa tayo ng half inch. Dito tayo magkukuha ng center. So, yung 19 and a half, i-label natin siya ng A1. Diyan natin ano yung pinaka-center, 1/4. So, pinakadulo, tapos 19 and 1/2 dito. Dito siya. Gawin natin itong A2. Ito A3. Lagyan nyo talaga ng label para pag nag-pattern kayo, hindi kayo malilito. Kasi sa beginners, mahirap tandaan yung mga points pag walang label. Okay lang kung master na kayo. Tapos, itong sa B1 at A2, ilayin natin siya dito sa hip cord. Ganyan. Tapos itong sa A2, baba tayo dito. Mataas tayo ng 1/4. O pwede na rin, dyan lang siya. Tapos dito, sa A3, plus tayo ng 3/4 para sa allowance, swing allowance. Gawin natin siyang A4. So, from A4, taas tayo ng half inch. Tapos, connect na natin ito dito. B2. Gawin natin itong label A5. A5 to B2. Tingnan natin sa hip cord, yung pinaka, yung dito at saka dito, ano siya ba, parang mag-join. Yan. Hanapin natin yung pinaka accurate na line. Yan. Tapos si A5 saka si A2, connect natin ng hip cord. Tapos dito, connect natin ng French cord. Ganyan. Dito sa likod, dapat din tayo dito ng mga half inch. Yan. So, bago natin ito guhitan, sukat muna tayo dito sa likod. Sa likod, para makuha natin yung pattern sa likod, dito tayo muna sa tie. Yung tie, dapat meron tayong sukat sa tie. Yung sa B, baba tayo ng 1 and 1/2. Hindi na lang natin lagyan ng label. Kasi dito lang natin kunin yung ano ng tie. Yung tie ni ma'am is 57. Yung 27, kukunin natin yun sa harap at sa likod. Ganyan. Yung sa harap muna, sukatin natin 12 and 1/4.
12 and 1/4. Tapos hanapin natin si 27 plus 1 inch sa allowance. So, magiging 28 na siya. Yan. Gawin na lang natin siyang B5. Tapos from B5, connect natin siya ng ito. Connect natin siya ng hip curve. Hanapin din natin yung pinaka-accurate na line para balance. Ganyan. Baliktad yung ano niya. Pabaliktad yung hip curve. Tapos sa taas, diretso na natin hip curve din. Pabaliktad yung pagka-ano. Tapos taas tayo ng 1/2 inch. Tapos dito, yung 1/4 ng waistline natin sa 39 is 9 3/4. So, yung 9 3/4, ito gawin natin itong A6. Yung point na to, gawin natin A6. Dito sa A2, taas tayo dito ng 1 3/4. So, from A6, dito tayo magsukat. Tapos dito sa 1 3/4, dyan tayo magsusukat ng waistline natin. Sa pagsukat ng waistline, yung 9 3/4 na 1/4 ng waistline, add natin siya ng 1/2 inch. 1/2 inch para sa allowance dito. Tapos, 9 3/4 plus 1/2 inch. So, magiging 10 1/4. Plus 1 inch para sa dart sa likod. Magiging 11 1/4. Plus 1 1/2 dito sa likod para sa sewing allowance natin. So, magiging 12 3/4 na siya. Tapos sa 11 1/4, lagyan din natin siya ng guhit. Gawin natin ito siya ng A7. Tapos ito A8. A8. Tapos connect natin A6 to A8. Tapos itong A8, connect natin siya ng straight line sa B1. Itong allowance na to, dito tayo mag-adjust sakaling meron tayong mga adjustment. Yung A7, backward tayo dito ng 1/2 inch. Gawin natin siyang B6. Yung A7 to B6, connect natin siya ng straight line. Tapos, dito na natin gamitin yung French fold.
down natin na 1/2 inch. Ganyan lang. Tapos, sukat tayo dito ng mga 2 inch para meron tayong gabay saan tayo mag-ano ng curve. Ganyan. Ito na yung back natin. Back. Ito yung front. Ito yung front. Ito yung back. Ito yung front. Ito yung back. Itong pattern na to, allowance na ito ng 1/2 inch pag nagtahi na tayo. Pagka nagtahi tayo, i-edging muna natin ang kinakat natin. Tapos ang allowance natin each side is 1/2 inch. Tapos dito sa likuran na part, dito natin idaan yung tahi. Tapos dito sa may baba, paunti-unti magiging 1/2 inch. Ito kasi masyadong pointed ito. Kapag tinahi na, lagpas na rin natin itong pinaka-point. Dito na tayo dadaan sa tahi. So, ganyan na siya. Tapos, ilipat na natin ito sa tela. Cut muna natin itong pattern. Ganyan lang po trace ng pattern. Yung sa ilalim. Dapat itong sa gitna. Naka-align din siya sa gilid. Ito, bago ko ito nilapat, sinukat ko muna yung bawat gilid. 6 1/4. So, dito rin, nilanggang sa dulo. Bago nyo ipin, tapos i-trace itong pattern dun sa cloth. Pag nag-cut kasi kayo ng pantalon na hindi siya nagka-align sa center, ang tendency nung pants nyo is pagka nagplancha kayo magganon yung yung alignment niya, hindi siya align. Yung parang anong tawag ba dyan sa Tagalog? Para bang hindi siya align, parang siya. Pwede nyo siya dagdagan ng allowance sa gilid. Ng 1/2 inch para meron pa kayong extra allowance. Sa babae, mas magandang pocket is dito na sa taas, tapos mababa lang dito. Kasi nakakaliit siya ng tiyan. Halimbawa dito, sukat ka ng 7.5 to 8 lang yung pocket. Tapos dito, sukat tayo ng 6.
Tapos dito sa gilid 2.5. Tapos ganyan lang. Slide. Para sa kanyang zipper. Maya na natin i-cut yung pocket kapag meron tayong sobra sa blouse. Yung natira sa blouse, yun ang gagawin natin sa pocket. Gawa tayo muna ng blouse.